Habang pinapanood nga nito ang laban ng Pope at Saint ay iniisip ng ating bida na malamang sa tinawid ng Saint ang karagatan upang makalaban ang Pope. At tulad nga daw sa mga nababalitaan niya, mukhang arogante at agresibo talaga ang Saint. Ilang sandali pa ay tinawag nito ang pangalan ni Howard at sinabihan na umalis na. Kaya naman mabilis na tumakbo ang ating bida at halos maiyak pa ito habang iniisip na masarap pala sa pakiramdam ang may nagprotekte sa kanya. Anuman daw ang pakay ng Saint dito sa South Africa ay wala na siyang pakialam, pero dahil sa iniligtas nito ang kanyang buhay ay siya na daw ang ituturing ng ating bida na pinakamabait na tao sa mundo. Habang mabilis nga itong tumatakas at lumalayo sa mga CDF, ay sinabi naman ng Saint na maaari na silang magpatuloy sa kanilang laban dahil wala na ang mga insekto. Sinabi nga din ito na mahirap mahanap ang Pope dahil sa laging nagtatago kaya sana naman daw ay hindi siya madismaya sa lakas nito. Pero sinabi lang naman ng Pope na masyado siyang arogante at ang pagiging arogante niya mismo ang magdadala sa kanyang pagkawasak. Pero sinabi lang naman ng Saint na ang tatalo sa kanya ay hindi pa pinapanganak, sabay inatake ito sa muka na madali lang din naman na harang ng Pope. Ilang sandali pa ay inutusan nito sila Francesco upang habulin at patayin si Howard. At agad naman silang sumunod sa utos ng Pope kung saan ay kinuha pa ni Francesco ang espada ng kanyang kasama dahil sa ninakaw nga ng ating bida ang espada niya. Ilang sandali pa ay mabilis na lumipad ang Saint patungo kila Francesco, at habang nakasunod nga sa kanya ang Pope na hindi daw nito inaakala na gagawin niya ang ganitong bagay para lang sa isang kasama o miyembro ng kanilang organisasyon, dahil ang alam nga ng Pope ay nais patayin ng Saint sila Francesco. Ilang sandali pa ay ngumisi lang naman ang Saint, at agad na huminto upang atakihin ng Pope, at na-realize nga ng Pope na nais ng Saint mag-sneak attack sa kanya habang kunwari na sinusugod ang mga miyembro ng CDF. Nag-cast naman agad ito ng kanyang skill, at sinabing baliw daw talaga ang Saint pero hindi naman na magtatagal ang kanyang buhay ayon dito sa Pope, pero sinabi lang naman ng Saint na sa pangarap na lang niya mangyayari ang nais niya. Dahil sa wala naman daw sapat na abilidad ang Saint upang mapatay siya. Samantala napansin naman ng ating bida na patuloy pa din sa laban ng ang Saint at Pope, pero kung sakali nga daw na maging escort o bantayan siya ng Saint ay walang lugar dito sa South Africa ang hindi niya pwedeng puntahan. Pero biglang lumuwa ang mga mata nito nang makita sila Francesco na patungo sa kanya, at sinasabing wag nang subukan pang tumakas ni Howard. Muli namang tumakbo ang ating bida habang iniisip kung bakit napakabilis nilang tumakbo at ayaw siyang tigilan. Hindi pa nga daw siya kasing lakas ng mga B-rank masters, at malamang sa madali nilang mahahabol ito kung puro takbo lang ang gagawin niya, at kailangan nga niyang makaisip ng paraan upang hindi siya mamatay sa lugar na ito. Hanggang sa maisip niya na ang kasalukuyang lokasyon nila ay malapit sa dagat, at ang element ng mga awaken sa CDF ay gold o earth type, kaya malamang daw na pag tumalon siya sa dagat ay hindi na sila sumunod sa kanya. Pero kung ang nais nga daw niyang puntahan ay ang dagat, ibig sabihin ay mali ang direksyon na tinatakbuhan niya. Pero dahil sa masyado nang malapit sila Francesco sa kanya ay kailangan daw na ma-adjust niya ang kanyang direksyon ng paunti-unti. Hanggang sa makaliko nga ito na parang si Taz kung tumakbo, habang patuloy pa din naman ang paghabol o sunod ng CDF sa kanya at sinasabing huminto na siya sa pagtakbo. Pero dahil nga sa masyado silang nakadikit o nakasunod sa ating bida ay kumakain ang mga ito ng alikabok, dahilan upang murahin na naman siya ni Francesco. Hanggang sa ilang sandali pa ay napatigil ang mga ito at napapaisip kung bakit daw biglang nagka-sandstorm, hanggang sa ma-realize niya na kagagawa nito ng ating bida kaya masyado ang gigil nito at tinanong kung nag-e-enjoy ba siya sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa bigla niyang napansin ng Saint at Pope na patuloy pa din naman sa kanilang laban, pero napapatanong itong si Francesco kung bakit sila bumalik sa lokasyon kung saan naglalaban ang Pope at Saint, napapaisip nga din ito sa kung anong plano ni Howard. Hanggang sa makita nila ito na humihingi ng tulong mula sa Saint, at naunawaan na nga daw nila na bumalik ito upang humingi ng tulong dahil sa hindi siya makatakas mula sa kanila. Napapatanong lang naman ng Saint kung bakit siya bumalik, sabay sinabi sa Pope na kailangan nilang humanap ng ibang lokasyon upang ipagpatuloy ang kanilang laban nang walang nakakaistorbo. Sinang-ayunan naman ng Pope ang sinabi niya dahil hindi daw ito natatakot sa Saint kahit saang lugar pa sila maglaban, kaya naman nanigas ang ating bida habang sinasabi sa Saint na wag siyang iwan. Nang makalayo nga ang Pope at Saint ay iniisip ng ating bida na wala palang pakialam ang Saint sa buhay ni Howard, nagkamali nga din daw siya nang isipin niyang ang Saint ang pinakamabait na tao sa mundo,
dahil ayaw lang daw pala ng Saint na magkaroon ng sagabal habang siya ay nakikipaglaban. Masyado naman ang tawa ni Francesco, dahil inabandona na daw ng Saint si Howard at siguradong katapusan na niya ito, sabay inutusan ang kanyang mga kasama na muling bumuo ng formation, pero bigla naman sumaboy sa mukha niya ang buhangin. At dahil nga sa laki ng bunganga nito ay pumasok pa ang ibang buhangin sa kanyang bibig, dahilan upang matahimik na lang ang kanyang mga kasamahan habang pinapanood siya na inaalis ang buhangin sa kanyang bunganga. Masyado kang pangahaswika nga nito kay Howard, sabay muling sinabi sa kanyang mga kasama na papahirapan muna nila si Howard bago nila tuluyang patayin. Agad ngang umatake ang isa sa mga kasama ni Francesco, na napansin din naman ng ating bida at iniisip na masyado na silang malapit sa kanya kung saan ay abot na siya ng kanilang mga pag-atake, napapaisip nga din ito kung nasaan na daw ba ang dagat, dahil nais na niyang tumalon sa dagat upang tumigil na sila sa kakahabol sa kanya. Ilang sandali pa habang tuloy pa din siyang hinahabol ng mga ito, ay napansin ng ating bida na may mga damo na sa kasalukuyang lokasyon nila at ibig sabihin nito ay wala na sila sa desyerto, at malapit na din ang dagat. Tae po ang sunod ninyong makikita kaya pasintabi sa mga kumakain hahaha. Nakita nga ng ating bida ang bagong bomba, tae pala na dinaig pa yata ang stinky tofu niya kung pabahuan ang labanan. Pero hindi naman nagpatinag ito dahil sa kailangan niyang makapunta agad sa karagatan, at nagpatuloy nga siya sa demuhang ito kung saan ay nagkalat ang mga sariwang bomba na tao ang may kagagawan. Buti na nga lang daw at mabilis ang reaksyon ng ating bida, dahil kung hindi ay malamang sa puno na ng ebak ang sapatos niya, hanggang sa muli nitong naisip kung nakasunod pa ba sila Francesco sa kanya. Habang nagpapausok nga itong si Francesco at nakatakip sa kanyang ilong, ay iniisip nito kung paano sila naisahan o nagugulangan ni Howard. Isa nga daw siyang marangal na mag-aaral, pero ngayon ay mukha na siyang basura. Iniisip nga din ito kung hindi daw ba dapat tulad ng Saint at Pope ang labanan ng mga cultivator, kung saan ay nagpapalitan ng mga astig na pag-atake, pero dahil kay Howard ay dinaig pa daw nila ang mga pangkaraniwang bata na parang naglalaro lamang. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin niya ang isang lumilipad na tae, pag-atake kaya naman napapaisip siya kung ano na namang kalokohan ang ginagawa ni Howard. Pero tae nga pala talaga ang ginamit sa pag-atake kung saan tumalpak ito sa kanyang muka. Masyado nga itong nanginginig sa galit habang si Howard at mga kasamahan ni Francesco ay tahimik lang naman at nakatingin sa kanya. Napamura nga ito ng pagkalakas-lakas, at kung ang amoy daw ba na ito ay ang amoy mula sa naiisip niya. Napapatanong nga ito sa kanyang sarili kung bakit ang nakakasuklam na tae ay nadamay sa labanan nilang mga cultivator, kaya naman iniisip din ito kung may katuturan pa daw ba ang kanilang laban, gayunpaman ay nagpapasalamat naman ito dahil hindi niya natapakan ang tae. Habang nakatakip naman ang ilong ang ating bida ay humingi ito ng pasensya, nakalimutan nga daw niya na may mga nakasunod pala sa kanya, pero may naisip naman daw itong salita na bagay kay Francesco, kaya agad nitong tinanong kung ano ang sinasabi ng ating bida. At siya nga daw ay isang shitty man, taong puno ng tae o taong tae bahala na kayong mag-isip basta alam ko ay puro siya tae, at masyado ang galit dahil sa tae. Masyado nga ang tawa ng ating bida habang tumatakbo palayo sa kanila, pero syempre hindi naman niya nakakalimutang sungkitin ang mga nagkalat na bomba, dahilan upang ulanin sila ng tae at maswerte talaga itong si Francesco dahil tumalpak na naman sa muka ang tae. Tinatanong nga nito si Howard kung bakit patuloy na ginagamit ang mga tae upang umatake. Tinatanong nga din ito kung hindi ba sila kayang atakihin ni Howard ng tulad sa mga tunay na cultivator, pero higit sa lahat ay napapatanong ito kung bakit siya napili ng Diyos upang maging cultivator dahil hindi niya daw deserve ito. Wala akong pakialam kahit sabihin niyo pang kasuklam-suklam ang ginagawa ko, wika naman ito, dahil ang mahalaga daw ay buhay pa din siya hanggang ngayon. Sabay sinabing, tignan niyo nga ang mga sarili ninyo, puro kayo tae, tapos sasabihin ninyo na hindi ko deserve ang maging cultivator, nasisiraan na yata kayo ng ulo, wika pa nga nito dahil sila daw ang literal na maduduming cultivator. Sabay sinabing wala naman tayong tanim na sama ng loob sa isa't isa, diba? Bakit di na lang tayo magtulungan upang hanapin ang dragnet na nagnakaw sa spiritual tools natin? Pero tinanong lang naman ni Francesco kung wala daw ba talagang sama ng loob sa kanya si Howard, dahil kung wala daw siyang sama ng loob ay ano ang dahilan sa kung bakit siya pinaliguan ng tae. Sa bagay, wika lang naman ng ating bida, at ganito pala si Howard pag naging bakla, narinig nga nito ang tunog ng alon mula sa malawak na karagatan. Iniisip nga ng ating bida na pagkakataon naman na niya,
Dahil pag nasa tubig na daw siya ay gagamitin niya ang kanyang kidlat upang kuryentihin sila. Pero kailangan daw muna niyang kumalma at humanap ng paraan upang mapasunod niya ang mga ito sa tubig. Ilang sandali pa ay napansin nga nila na bumabagal na ito sa pagtakbo, at sinabi nga ni Francesco na may bangin sa unahan. Gayunpaman ay hindi siya sigurado kung pagod na daw ba ang ating bida kaya ito bumabagal o nais na naman silang isahan. Mukhang pagod na siya, wika naman ng kanyang kasama, dahil nga malayo na daw ang tinakbo nila at pati sila ay nakakaramdam na din ng pagod. Pero pwede din daw na hindi, wika ni Francesco, dahil pag tumalon si Howard sa tubig ay maaari itong makawala sa kanila. Wala nga daw may water element sa kanila kaya napapatanong din ito kung plano ba talaga ni Howard na tumalon sa dagat. Pero fire element nga daw si Howard, kaya pag tumalon siya sa dagat ay para na din siyang nagpakamatay. Kaya naman lalo itong naguluhan at sinabi na lang na malamang sa may mga kasama si Howard sa ilalim ng dagat at nag-aabang sa kanila. Kaya mas mainam kung wag na nila itong sundan, na sinang-ayunan din naman ng kanyang mga kasamahan dahil mahirap na kung muli na naman silang mahulog sa patibong niya. Tamang acting pa din naman ng ating bida, at sinasabing katapusan na ba niya ito dahil nga daw sa wala na siyang ibang mapupuntahan. Pero bigla itong nagtaka dahil binigyan na niya ng pagkakataon ang mga CDF na mahabol siya pero hindi sila lumalapit sa kanya. Hanggang sa hindi nakatiis ang mga ito, kaya naman dahan-dahan silang lumalapit sa ating bida na nagmumuka na namang demonyo. Nahabol niyo din ako, wika nga ng ating bida, at dahil sa wala na nga daw siyang ibang matatakbuhan ay wala na siyang magagawa kundi isugal ang kanyang buhay sa karagata, pero wala namang reaksyon ang mga CDF. Kaya muli itong napapaisip kung bakit pinapanood lang siya, at kung hindi ba sila natatakot na makatakas siya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Francesco na tigilan na ni Howard ang kanyang palabas. Masyado nga daw halata ang pag-arte niya at sigurado daw na may mga kasama itong naghihintay sa kanila, kung saan ay biglang aatake pag sumunod sila kay Howard. Iniisip na nga lang nito kung bakit laging sumasablay ang kanyang mga plano, pero hindi daw niya matatanggap ang sinasabi nilang sablay ang kanyang pag-arte. Ba't tumigil ka na sa pagsasalita, wika naman ni Francesco, ayaw mo na bang tumalon dahil nalaman namin ang iyong plano, palabasin mo na ang mga kasama mo at lumaban kayo ng patas, wika pa nga nito. Kaya naman iniisip ng ating bida na kung may kasama lang talaga siya ay hindi siya tatakbo ng ganito kalayo nang hindi lumalaban, pero hindi bali na nga daw na hindi mangyari ang plano niya dahil ang importante ay maliligtas naman ang kanyang buhay pag tumalon siya sa dagat. Iniisip nga din nito na mas mainam kung magiging handa na siya sa susunod, nagkamali nga daw siya ng inaakala dahil kahit saang lugar pala ay mapanganib, hindi tulad ng dati niyang iniisip na basta makapagpalat siya ng muka at hindi nila malaman ang kanyang abilidad ay makakasurvive siya. Ang pagtalon niya sa dagat o pagtakas ay hindi naman daw ibig sabihin nito na duwag siya, mas pinili nga lang daw niya na maligtas ang kanyang buhay upang makabalik pa siya kay Xiaoyu. Habang ang mga taga-CDF nga ay napapatanong kung bakit nakatayo lang ang ating bida at wala namang ginagawa, pero nagulat ang mga ito nang bigla siyang tumalon. Agad na silang nagtungo sa bangin upang tignan si Howard, na mabilis na huhulog at nakangisi pa. Matapos nga itong mahulog sa tubig, ay tinanong pa ni Francesco kung nakita ba nila ang mukha ni Howard dahil tila nakangisi daw ito at tila may sinasabi, pero hindi naman daw alam ng kanyang mga kasama. Iniisip nga nito kung mali ba siya nang nakita, pero hindi daw maaari at nakita niya talaga ang mukha ni Howard na tila nanunuya at nagtagumpay sa nais niyang mangyari. Tinamaan nga ito ng emotional damage matapos ma-realize na pagpapanggap lang daw ang lahat ng ginagawa ni Howard, kung saan ay wala din itong kasama na nag-aabang sa kanila at mali lang sila ng inaakala. Maganda nga daw ang naging plano ni Howard upang makatakas, pero nagkamali lang siya dahil si Francesco ang nakatapat niya, at sinabi nga nito na susundan nila si Howard upang patayin. Agad na din silang tumalon sa dagat, at matapos silang makita ng ating bida, ay napapaisip ito kung bakit wala silang ginawa nung sinusubukan niya silang pasunurin, pero ngayon ay kusa naman silang sumunod sa kanya. Pero hindi bali na daw dahil ang mga biktima niya ay kasalukuyan ang nasa teritoryo niya, bibigyan nga daw niya ng magandang regalo o pagsalubong ang mga ito at umpisa na din ang paghunt niya. Mukhang malakas nga daw ang loob nilang sumunod sa ating bida dahil may mga waterproof silang spiritual tools. Isa pa ay kaya din daw napigilan ng mga B-rank ang kanilang paghinga habang nasa ilalim sila ng tubig, pero ang mga paggalaw naman daw nila ay siguradong hindi kasing bilis ng dati. Nang makita nga nila si Howard ay sinabi ni Francesco na tama siya at wala nga itong kasama,
inutusan nga niya ang kanyang mga kasama upang mabilis na lumapit kay Howard. Pero bigla itong nagulat nang mapansin ang kidlat na gumagapang sa tubig. Pero huli na ang lahat at umabot na sa kanila ang kidlat, dahilan upang manginig silang lahat sa tubig. Hindi nga daw alam ni Francesco na may tinatago pang baraha si Howard, at malamang sa katapusan na nila dahil sa hindi sila makagalaw, hindi nga daw sana niya minaliit si Howard. Pero masyado ang gulat nito nang makita na nakukuryente din ang ating bida, kaya napapaisip si Francesco kung bakit inaatake din niya ang kanyang sarili. Habang ang ating bida ay inaakala daw na the wall awaken na siya dahil na-master niya ang tubig at kidlat na kapangyarihan ng kanyang espada, pero mukhang nasobrahan at masyado lang daw palang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Dapat nga daw ay pinatalsik o pinaalis muna niya ang nakapalibot na tubig sa kanya bago niya ginamit ang kidlat, pero ngayon ay wala siyang pinagkaiba sa mga CDF at tila mga seaweeds na nga lang daw sila na palutang-lutang at nagasunod sa agos ng tubig. Pero dahil sa mas malakas si Francesco at mga kasamahan nito sa ating bida ay malamang daw na mas mabilis mawala ang epekto ng kidlat sa kanila. Kailangan nga daw muling makapagpakawala ng kidlat ang ating bida, dahil pag naka-recover na sila ay siguradong katapusan na niya. Pero bigla namang nagkaroon ng whirlpool dahilan upang magpaikot-ikot ang mga ito habang hinihigop pa ilalim sa karagatan, hanggang sa ilang sandali pa ay mabilis na tinatangay ng tubig ang isang miyembro ng CDF patungo sa kanila at tumama nga ang paa nito sa mukha ni Francesco. Habang ang ating bida ay nagpapasalamat dahil hindi sa kanya ito tumama, ay iniisip naman ni Francesco na ito na ang pinakamalala at nakakahiyang araw ng kanyang buhay. Pero napansin nga nito na naigagalaw na niya ang kanyang kamay, at ibig sabihin nga lang daw nito ay wala na ang epekto ng kidlat. Ilang sandali pa ay napansin niyang nakakagalaw na din ang kanyang mga kasamahan, kaya naman sinabi nito na pagbabayaran ni Howard ang lahat ng kahihiyan na natanggap niya ngayon araw pag tuluyan ang nawala ang pamamanhid ng kanilang katawan. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay may napansin nitong kakaiba, at lahat na sila ay nakakagalaw na ng maayos at kasalukuyang patungo na sa kanya, habang ang ating bida nga ay kasalukuyan pa ding namamanhid ang katawan. Kailangan pa nga daw niya ng 2 minuto upang tuluyang mawala ang pamamanhid sa kanyang katawan, pero wala naman na siyang sapat na oras dahil siguradong mapapatay na siya nila Francesco bago pa lumipas ang 2 minuto. Habang mabilis na patungo sila Francesco sa kanya ay iniisip nila na tanggap na nito na hindi na siya makakatakas sa kanila, pero muli namang nagpakawala ng kidlat ang ating bida nang makalapit sila, dahil wala naman daw siyang ibang pagpipilian. Kaya naman muli ding nangisay itong sila Francesco na akala ay sumuko at tinanggap na ng ating bida ang kanyang kamatayan, pero hindi nga daw nila alam na muli itong magpapakawala ng kidlat. Nanghingi lang naman ng pasensya ang ating bida sa kanila, pero hindi nga daw siya papayag na siya lang ang hindi makagalaw, kaya sana ay mapatawad daw siya ng mga ito. Habang patuloy nga silang hindi makagalaw dahil sa kidlat, ay iniisip ng ating bida na mayroon ulit siyang 5 minuto upang makapag-isip ng plano. Hanggang sa naalala niya na wala nga daw water element sila Francesco, at nakakatagal lang sila sa tubig dahil sa kaya nilang pigilin ang kanilang paghinga. Pero iba nga daw ang ating bida sa kanila dahil may water element siya, kaya naman pag nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa ay malamang sa malunod at mapatay niya sila Francesco. Napapatanong naman si Francesco sa kung ano ang binabalak ng ating bida, at kung spiritual tool daw ba ang purple na kidlat niya at kung ilang beses daw kaya niya ito magagamit. Pero bakit daw kaya ito ginagawa ni Howard samantala parehas naman silang walang water element, kaya malamang sa mamatay silang lahat dito pag nagpatuloy ito, hanggang sa naisip niya na malamang na mauunang mamatay si Howard kaysa sa kanila dahil mas mahina ang fire element niya sa tubig. Pero dahil sa biglaang paggalaw ng ating bida ay iniisip ni Francesco kung may whirlpool daw ba ulit, at dahil naman sa nalapit sa kanya ang mga paa nito ay sinabi niyang masyadong madumi ang kanyang paa, pero ang hindi niya alam ay sinadya ito ng ating bida upang masipa siya sa muka. Ilang sandali pa ay muli na naman silang nakakagalaw, at sa pagkakataong ito nga daw ay tuturuan na niya ng leksyon si Howard. Muli ay mabilis nga silang lumangoy patungo sa ating bida, na umambalang naman sa paglabas ng kidlat niya. Kidlat na naman wika nga ng mga ito, at nang makita nga nila ang kidlat ng ating bida na patungo sa kanila ay nawawala na ng pag-asa ang mga kasama ni Francesco, mainam nga daw kung sumuko na lang sila upang mabilis na matapos ang lahat. Pero hindi naman daw papayag si Francesco, at pinilit nga nitong sipain sa muka ang ating bida, bilang kabayaran umano sa lahat ng kahihiyan na natanggap niya.
Pero nilabas naman nito ang kanyang flying sword, at masyado nga ang gulat nito nang makita ang tila tao umanong espiritu. Muntik na nga daw makalimutan ng ating bida ang tungkol dito, dahil sa hindi siya makagamit ng teknik at hindi niya din magamit ang flying sword habang manhid ang kanyang katawan. Pero pwede nga daw pala niyang magamit ang espiritu ng kanyang espada at sinabing nakasalalay na sa kanya ang lahat. Paglapit nga nito kay Francesco ay napapaisip siya kung ano ang gagawin ng maliit umanong halimaw na ito, na bigla naman siyang sinampal sa muka dahilan upang mabuga niya ang pinipigil niyang hininga sabay nagbigay ng negative emotion. Napamura nga silang lahat matapos masaksihan ang mabilis na pag-ikot ni Francesco, pero imbis na takot ang kanilang maramdaman ay namangha pa sila sa lakas ng pagkakasampal nito. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin sila ng espiritu ng ating bida na natawa pa, dahilan upang kabahan na ang mga ito, at nakatikim nga sila ng tag-iisang malupit na sampal. Hindi naman maiwasang masaklam ng ating bida sa kanyang mga teknik matapos niyang makita ang mga sinampal ng kanyang espiritu, na mukhang nasisiyahan pag nakakasampal. Kung nakakamatay na atake nga lang daw sana ang alam nito at hindi sampal, ay siguradong tapos na sana ang lahat. Iniisip nga ni Francesco kung paanong nagkaroon ng ganitong halimaw si Howard, pero kung nakukontrol niya daw ito ay bakit sampal lang ang ginagawa sa kanila at hindi sila pinapatay. Masyadong masama si Howard, wika pa nga nito dahil sa nais daw yata silang pahirapan bago sila patayin. Muli namang nagtungo sa kanila ang espiritu ng ating bida, kaya napapatanong ang mga ito kung papatayin na ba sila. Pero hindi at muli lang silang binigyan ng tag-iisang sampal, napapatanong nga ang mga ito kung hindi pa ba sapat ang pagpapahirap ni Howard sa kanila at kung bakit hindi na lang sila patayin. Habang ang ating bida ay iniisip lang naman kung maniniwala ba sila pag sinabi niyang nais na niya silang patayin pero hindi naman niya kaya. Bigla namang bumugso ang tubig sa ilalim matapos piliting umahan nila Francesco, kaya iniisip ng ating bida kung bakit sila umaalis kahit pa naka-recover na sila. Napapatanong nga din siya kung nawawala na ba sila ng hangin o natatakot lang sila sa kanyang espiritu. Makaka-recover na din naman daw ang ating bida matapos ang 2 minuto kaya siguradong may pagkakataon pa siya upang patayin sila. Ilang sandali pa nga habang ang mga kasama ni Francesco ay nakasunod sa kanya at pilit ding nagmamadali sa pag-ahon, ay biglang tinamaan ang pag-atake ng ating bida. Napapatanong nga sila kung saan ang gagaling ang pag-atake at kung may water user ba sa malapit, pero bigla nitong nakita si Howard na nakatayo at ginagamit ang tubig upang atakihin at habulin sila.